Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagkalaka, dakilang biyayang pangako niya, suninay na. Irog na Diyos natin, bayan, magsiawit na bayan, ilagpalaka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Ay magdiwang sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Suminyo ang Panginoon. At sumayo rin. Aminin mo, kailangan mo ng magliligtas sa iyo. At tanging ang Diyos ang makapagliligtas sa atin. Tayo ay magpakumbaba. Aminin natin na tayo nagkulang at nagkasala. Humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawa ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama
ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala, at ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Tunghayan mo at tugunin, o poon, na aking Diyos. Ibalik mo ang lakas ko't ng hiningay di malagot. Ang palalong kaaway ko'y huwag bayaan na maghambog, at malugod na sabihin, nagapik ko siyang lubos. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Aawitan kita, o poon, aawitan buong galak, dahil sa kabutihang sa akin ay iginawad. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mangnigning ng lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At Ang sumayon mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y sinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta. At kayo na may pinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao, buhat sa silangan at sa kanluran, sa ilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay nga, may mga nauna na nahuhuli at nahuhuling nauuna. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Miyerkules ay ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po. Napansin mo ba? Lagi kang
inililigtas ng Diyos. Nakarating ka ngayon dito sa Veritas Tower. Iniligtas ka ng Diyos mula sa, wala pa naman traffic. Ano po, baka mamaya ulit traffic kasi maraming pumupunta sa probinsya. Pero iniligtas ka ng Diyos sa aksidente, sa sakuna. Ikaw, buhay ngayon, nasa bahay ka. Baka naglalakbay ka rin. Pauwi ka sa inyong probinsya. Maayos ang kalalagayan mo ngayon kasi niligtas ka ng Diyos. May mga panahon parang wala ka nang mapuntahan, akala mo hindi nagaganda ang lahat, yung bang bagsak na bagsak, hirap na hirap. Pero bigla may liwanag na sisilip. Yung bang minsan apakalakas ng bagyo, ang taas ng baha, apakatindi ng sakit, parang hindi natitigil. Pero may dumarating na himala, may biyaya na hindi mo inaasahan. Tahimik lamang ang Diyos, pero lagi siyang kumikilos at ipinararamdam, pinakikita sa iyo. Lagi inililigtas ka ng Diyos. Gusto ng Diyos na iligtas ka. Kaya lang ang tanong, gusto ba nating magpaligtas sa Diyos? May nagtanong po kay Jesus, ang tanong niya ay, kakaunti po ba ang maliligtas? Hindi niya tinanong, marami ba? May maliligtas ba? Ang tanong niya, kakaunti. Kakaunti po ba ang maliligtas? At ang sagot ni Jesus, pag sumikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan, may mga taong katok ng katok, pero hindi na makakapasok. At sasabihin sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Katok ng katok, hindi nakikilala, hindi tumigil sa paggawa ng masama. Gusto mo ba na maligtas? Una po, paano po ba tayo maliligtas? Ang kaligtasan ay hindi dahil sa gawa ng tao. Ang kaligtasan ay dahil sa grasya ng Diyos. Hindi ka maliligtas dahil sa gagawin mo bilang tao. Ikaw ay maliligtas dahil sa grasya ng Diyos. Kung gayon, Father, si Lord palang gagawa, ano ang participation ng tao? Pananampalataya. Ang pananampalataya ng tao, ito ang nagbubukas sa atin upang matanggap ang grasya ng Diyos, ang pagliligtas na dulot ni Jesus. Ang pananampalataya, sinasabi ni Jesus, di ba? Gumaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Pinatawad ka dahil sa iyong pananampalataya. Maliligtas ka rin dahil sa iyong pananampalataya. At paano mo may pakikita yung pananampalataya mo? Sabi ni San Pablo, sa pamagitan ng pagmamahalan, sa pamagitan ng ating mabubuting gawa. Ang tumatanggap ng grasya ng Diyos ay nababago. At kapag pinayagan mong baguhin ka ng pag-ibig ng Diyos, ng grasya ng Diyos, talaga hindi mo mapipigilan yung sarili mo eh. Babait ka, magiging matulungin, maunawain, mababawasan yung init ng ulo, yung toyo natin minsan, mababawasan at magiging mas malapit tayo sa Diyos. Yun yung epekto ng taong nananampalataya at tumatanggap ng grasya ng Diyos. Hindi po natin mapipigilan yung resulta. At ano yung resulta na yun? Nababago tayo. Nagiging kamukha na natin si Jesus. Nagmamahal tayo katulad ng pagmamahal ni Jesus. Ito ulit yung tanong, gusto mo bang maligtas? Sa ngayon po kasi baka yung konsepto ng salvation, yung konsepto ng kaligtasan, ay para bagang lumang konsepto na. Pero kung titingnan mong mabuti, lahat po tayo ay nangangailangan ng kaligtasan. Di ba ikaw, gusto mo safe yung pamilya mo? Amen.
Yun yung nais natin. Maging ligtas lagi ang ating pamilya. Di ba, gusto mo yung bang makabayad ka sa utang, mawala yung stress, yun ay paghanap din ng kaligtasan. Di ba gusto mo may kapayapaan sa loob, makatulog ka ng mahimbing. Ito ay salvation din, kaligtasan din. Kaya, opo, bilang tao, lahat po tayo nagnanais ng kaligtasan. Pero, sa makabagong panahon nga po, ang hinahanap natin ay minsan yung physical lamang na kaligtasan. Kaligtasan sa utang, kaligtasan sa aksidente, kaligtasan sa sakit. Dudulot ni Lord yan. Pero ang gusto rin ni Lord, yung kaligtasan na panghabang buhay. Yung kaligtasan na ang dulot ay buhay na walang hanggan. Meron pong klase ng kaligtasan. Ano po? Kaligtasan panlabas. Ito nga po, kaligtasan sa sakit, aksidente, o kaya sakuna. Kaya ka nagdadasal para maging ligtas ka, para mawala yung sakit, para maging ligtas ka sa biyahe. Kaligtasan panlabas. Pero meron din pong masigit na kaligtasan panloob. Kaligtasan kasi meron kang kapayapaan ng isip, kaginhawaan ng puso, yung bang pakiramdam mo, wala kang atraso sa mga tao. Yung bang bayad lahat ng utang mo, bayad na ba lahat ng utang mo? Gusto mo yan, di ba? Yung bang bayad utang mo, wala kang atraso. Yung bang kaligtasan emosyonal, spiritual. Yung bang pinatawad ka na. Kapag may mga pangarap ka, unti-unti, natutupad mo, wala kang taong nasasagasaan, kaligtasan pang loob. Lahat po tayo nangangailangan ng kaligtasan. Kaya lang, kanino mo hahangarin yung kaligtasan na yan? Liligtas ka ba ng talino mo, ng talento mo, ng pera mo? Hindi yan tunay na kaligtasan. Kasi yung talino mo mawawala. Yung talento mo mapapawi. Yung pera mo, hindi ko alam. Hindi naman lahat kayang bilhin ng pera. Mabubulok. Ano mang kayamanang meron ka. Yung tao, sa tao ka ba aasa? Kasi meron kang koneksyon sa mga may posisyon o kaya may kapangyarihang tao dito sa mundo. Kaya lang ang tao, pabago-bago ang isip. Akala mo, maaasahan mo, bigla ka palang iiwanan sa ere. Kanino mo hahanapin yung kaligtasan? Loob man yan, labas man yan, kaluluwa man yan. Ang kaligtasan ay tanging maidudulot ng Diyos. Nagpunta na po ba kayo sa sementeryo? Naglinis ng puntod. Yung mga kapatid ko po yung naglinis na. Nagpintura ng konti. Inayos yung mga pundidong ilaw. Nagayos. Babalik po sa November 1, Sabado. Yung iba November 2, Linggo. Pag nagpunta tayo sa sementeryo, ang makikita mo mga puntod. At para bang sinasabi po sa atin, tapos na kami. Kayo hindi pa. Nagawa na nila yung kaya nilang gawin at wala na silang maidadagdag doon. Tapos na eh. Pero tayo, buhay pa. May magagawa pa tayo. Pwedeng-pwede pa tayong manampalataya sa Diyos. Pwedeng-pwede pang isuko natin ang lahat-lahat sa Diyos. Pwedeng-pwede pa tayong magbalik loob.
Pwede pang ipakita natin yung ating pananampalataya sa pamagitan ng pagsunod natin kay Jesus. Pwede ka pang humingi ng tawad doon sa mga taong nasaktan mo. Pwede ka pang magpatawad sa mga taong nakagawa sa iyo ng masama. Pwede ka pang mangumpisal. Pwede mo pang ayusin yung buhay mo. Magpapatulong ka sa Diyos, Lord. Ang gulo-gulo ng buhay ko, tulungan mo ko. Di ko po alam kung paano aayusin to. Pwede ka pang magbalik sa Diyos. Yung mga patay na sila. Wala nang magagawa. Pero ikaw na buhay, pwede pang gumawa. Pwede mo pang payagan ang Diyos na gumawa sa buhay mo. Pwede ka pang magmahal. Pwede ka pang tumulong. Lahat po tayo, we all need salvation. Lahat tayo, nangangailangan ng kaligtasan. Payagan mong iligtas ka ng Diyos. Manampalataya ka. At yung pananampalataya mo, ipakita mo sa pamagitan ng iyong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Hindi tayo makakasalo sa hapag ng Panginoon kung aasa lamang tayo sa sarili nating gawain. Tumugon tayo nang may pananalig sa kanyang paanyaya sa lahat ng tao na pumasok sa kanyang paghahari. Mayroong kababaang loob. Tayo ay manalangin, panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga miyembro ng banal na simbahan ng Diyos naway makisalo sa masayang hapag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga gobyerno ng mga bansa naway igalang ang kalayaang pangrelihiyon at hayaan ang mga taong makinig at tumugon sa panyaya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Tayo naway maging seryoso sa ating mga Kristiyanong tungkulin at magsumikap na walang kapaguran na pumasok sa makipot na pintuan na mag-aakay sa atin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga nagdurusa sa isip at katawan, naway matanggap ang kanilang krus ng may pagtitiis. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming mababa ang kalooban sa iyong paningin, O Panginoon. Panginoon at Ama ng lahat ng bansa, tinataas namin ang mga panalangin ito ng may pananalig na naghahangad na tumugon sa paanyaya ng iyong anak, aming tanging tagapagligtas na nabubuhay at naghahari magpas sa walang hanggan. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo.
Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming nihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa lalong ikadarangal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sinukob. Sangad mong siya'y uwastong lubos. Siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, yung pinintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana, pinagpalang na paririto. Ay taasa. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, nawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay pinihain, bilang pagkain inumin, hanggang sa siya'y dumating. Ang ginagawa namin ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang dinapay na nagbibigay buhay. At ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso, San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa Ama nating nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Para ng salangit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan po sa iyong lahat. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng
ginigiliw. Naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng salimutan. Siya ang magliligtas sa atin. Tanggapin natin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Orasyo Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Palala po, ang liwanag ng dasal ay umaabot hanggang langit. Ialay ang inyong e-candle o e-mass card ngayong undas at ipanalangin ang kapayapaan sumainyong Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo, ingatan kayo, pagalingin kayo, ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, tinatanggap ang pagliligtas ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsinawi
tayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus